Sa ikadalawampung araw ng impeachment trial, ang bank account pa rin ni Chief Justice Renato Corona sa PS Bank Katipunan ang binusisi ng impeachment court. Ayon sa PS Bank President, nauna nang na-audit ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang account. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth? Lumabas nga sa pagdinig kanina na 2010 pa lang nasilip na ng Bangko Sentral ng Pilipinas at AMLAC o Anti-Money Laundering Council ang bank documents daw ni Chief Justice Renato Corona. Yan ay nang magsagawa raw ang mga ahensyang ito ng audit sa PS Bank. Unang beses raw na nagsagawa ng regular audit ang BSP at AMLAC sa PS Bank noong September hanggang November 2010. Sa pag-audit daw na ito, may mga ilang piling deposit accounts daw na sinisilip ang audit team. Sabi ni PS Bank President Pascual Garcia III, sa bangko nila, 6 na accounts ang sinilip noon ng audit team. Kasama raw ang account ni Chief Justice Renato Corona sa PS Bank branch sa Katipunan. I believe the AMLA actually looked at a few accounts which are what you would classify as accounts that need to be reported, and I believe that one of these accounts actually was an account from Katipunan. I'm not sure if there were any other accounts. Do you know the account from Katipunan that was included? Yes, Your Honor. Which one? This is the account of Chief Justice Corona. Is it normal in your experience as a banker and as president of the Philippine Savings Bank for AMLA to join an audit of the Bangko Sentral? I believe so. The Anti-Money Laundering Council actually requires all banks to report all transactions that are 500,000 and up. Pero hindi raw kasama sa mga pinapakita ng bangko ang mga dokumentong naglalaman ng balances o perang laman ng account. Sa pagkakaalala ni Garcia, ang customer information sheet at specimen signature card lang ang natignan ng AMLAC audit team. Is it possible that the record in question now before us, which your bank manager of Katipunan says to be fake, said to be fake, was accessed by the audit team of the Bangko Sentral and AMLA? I believe from the nature of the comments indicated in that they at least saw either the specimen signature card or a copy of it. Because there was a comment that the specimen signature card did not have the classification PEP of so-called personalities as politically exposed persons. And I'll tell you very frankly the reason for this, so that people will not misunderstand the questioning of this chair. There are many people who handle the records of the respondent Chief Justice. Ayon kay Garcia, may mga pagkakaiba ang mga dokumentong nasa vault nila at yung kopyang nakuha ng prosecution. May mga naka-highlight daw sa photocopy na wala sa original. At meron daw itong nakalagay na PEP na wala sa kopya nila. Ang ibig sabihin ng PEP ay politically exposed person. Namukha naman yata hindi yata PS Bank ang nag-leak nitong mga dokumentong to na nakaabot sa prosecution. O yung officer ng AMLAC, mukhang isinerox itong signature card ni Chief Justice Corona at itinago at nung pumutok ang impeachment trial, tsaka na lang siguro inabot sa mga miyembro ng prosecution panel. Si Senator Judge Miriam Defensor Santiago ngayon pa lang gusto nang papanagutin ang mga kongresistang una nang umaming nagkaroon sila ng kopya ng bank documents ni Corona. Paniwala raw niya tama lang ang ginawa ni PS Bank Katipunan Branch Bank Manager Annabel Chongson nang pagtangging maglabas ng impormasyon tungkol sa bank accounts ni Corona dahil pinagbabawal ito ng batas. Since you look so miserable there on the witness stand, that what you are doing was completely correct. You are acting pursuant exactly to the language of the law, unlike a lawmaker who, although a lawmaker, was already a lawbreaker. Perhaps people should read the law more carefully, particularly when they're entrusted with making the law.
Lumalabas ka, sukat ka binigyan ng envelope, wala kang pakialam. Tsaka mo na lang binuksan, tapos, voila, there's an presumably illegally obtained document inside the envelope. Ngayon sasabihin mo, hindi ko intindi bakit narating sa akin yan. There's the law. The law says, pag hindi mo pinapaliwanag yan, ang ibig sabihin, ikaw nagnakaw niyan. Si Senator Judge Joker Arroyo naman bigla raw napaisip sa kung ano ang pwedeng gawin sa mga hindi raw sumusunod sa palasyo. No. If we offend Malacanang, if we do not follow Malacanang, they can proceed against us for the information gathered through AMLA. It's a disturbing thought. Si Senator Judge Lito Lapid naman tinanong kung merong CCTV sa loob ng vault ng PS Bank kung saan nakatago ang confidential bank documents. Wala raw, sabi ni Chong Son. Pero sa mga sumunod niyang tanong, tila naman mas concerned pa si Lapid sa lagay ng testigo. Isang tanong pa, pagod ka na ba? Pagod ka na? Okay lang. Kasi si Mrs. Dizon napanganak na eh. Nung una kang umupo dyan, Pagod na po yung boses ko. tawa ka ng tawa, ganda-ganda mo. Ngayon parang haggard na haggard ka na. Iba pinakita ni Congressman Umali, fake o hindi? It was different from our record, Your Honor. Yes or no lang. Tama. Yes or no? Hindi, si Congressman Umali muna. Pupunta ako doon. Isang tanong lang. Yes or no? Well, in banking parlance, if it's different from the original. Yung kay Congressman Banal. Ikaw ba nagbigay o It's hindi? different, Your Honor. No, I did not give it to Your Honor. Baka maiyak ka. Sige, salamat. All right. Makinang matapos yung hearing kanina, in-excuse na bilang witness itong si Mr. Garcia. Pinasumite na lamang sa korte yung kanyang binasa kanina na 42 points daw ng pagkakaiba doon sa original document na hawak nila at saka doon sa sinumite ng prosecution sa impeachment court. Samantala, una nang nakausap ng GMA News ang isang kinatawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at tumanggi itong magkomento doon sa sinasabing audit the PS Bank. Okay, Ruth. So, hindi daw malinaw ngayon kung AMLAC o BSP yung sumilip sa account. Ano ba yung implication nito sa paglilitis? Tama, Ang malinaw lang daw dyan, kasi ang sinasabi sa batas, hindi pwedeng sumilip ng bank accounts itong BSP. So, ang pwede lang talaga under the law ay itong AMLAC o itong ang Anti-Money Laundering Council. Though it wasn't clear kung itong sumilip na to, actually pinangalanan yan kanina sa hearing, hindi clear kung yan ay deputized by AMLAC na isang taga-BSP or talagang taga-AMLAC talaga siya. So, yan ang inaalam ng mga senador at aalamin din ng PS Bank, Maki. Pero Ruth, ano yung ibig sabihin nun? Di ba kanina habang binubusisi nila yung mga bank records, lumabas din na may kinumpirma yung PS Bank President na meron talagang 2 additional accounts si Renato Corona sa kanilang bangko? Tama, lumabas na rin yung mga sinasabi na accounts at yan nga yung tinitignan din kung ano pa yung magiging implication niyan. Pero nung binasa kanina yung mga accounts na yan, hindi pa masabi kung yan ay nabanggit na rin noong unang part. Kasi the other hearing, medyo marami nang nilitanya dyan na mga bank accounts. Ang malinaw dyan na sinabi na before at inulit din kanina ng prosecution na aabot daw sa 30 million pesos yung mga bank accounts na sinarado umano ni Corona nung araw din mismo na na-impeach siya sa Kamara, Maki. At ang sinasabi nila, back to the original point pa rin ng prosecution, na meron ngang mga pera sa bangko itong si Chief Justice Corona na hindi nga daw niya dineklara sa kanyang SALN, Maki. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.